highest praise to our God, Jesus Christ, man. Give Him the highest praise. Come on, palakpakan mo siya. Come on. Woo! Thank you, Jesus. All praise you deserve. All the highest praise, honor, thanksgiving, oh God. We thank you. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa iyong faithfulness, sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapatawaran. Lord, salamat po sa iyong kagalingan. Lord, salamat po sa blessing after blessing, sa breakthrough after breakthrough. Lord, maraming po salamat sa mga miracles, oh God. Come on, give Him praise. Give Him the highest praise, God. Woo! Father God. Hallelujah. Lord, we love your presence. Holy Spirit, salamat po, Panginoon, because you are here in this place. Lord, marami pong salamat sa iyong presensya na walang katulad, na nagbibigay sa amin ng strength. Lord, na nagre-refresh po sa aming mga souls, oh God. Lord, I am praying, kayo po ang maitaas ngayon pong hapon na ito. Lord, I am also praying that you will guide us as we study your word. Lord, change us as well. Salamat po, Panginoon. Wala kayong lalagpasan. Ang bawat po sa amin dito, Panginoon, ay nag-e-expect na matinding bagay ngayon pong hapon na ito. And Lord, we dedicate everything unto you alone. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Before you sit down, kindly tell to your neighbor, you are very beautiful. You are very handsome. Come on. Sabi mo sa likod, you look great. You look great. Praise God. Salamat po, Lord. Amen, amen. Bago po tayo mag-start, let us declare ang ating pong J1 culture. Sabihin po natin, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Praise God. Ayan. Kitang-kita ko po sa inyong mga mukha na kayo po ay nagliliwanag. Amen. Kapag po ang presence talaga ni Lord ay bumaba, talagang nakakapagbigay po ito ng glow sa bawat isa. Can I hear an amen? Amen. Amen. Ayoko na pong pakahabaan. Let us move forward sa ating pong word for today. Kung inyo pong babalikan in our live, ang mga pinag-uusapan po natin in the past weeks is all about eternity. Ano po? Having an eternal mindset. And last week, we talked about live with heavenly or kingdom mindset. Sabi natin kingdom. Living with the heavenly mindset that we need to walk as a citizen of heaven. Once you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you are part of something big. You are a citizen of heaven. Amen? Because you receive
Jesus Christ in your heart and you believe in what Jesus did for you. Can I hear an amen? And last week we also talked about that we need to walk as a Christ ambassador. Not only a citizen of heaven, wala pa po tayo sa langit, pero nasa lupa pa tayo. Though tayo'y tagalangit na, we need to walk as a Christ as a Christ ambassador or Christ representative. Tingnan mo yung katabi mo, yan po ay representative ni Lord. Amen? Kapag po sinabing representative, halimbawa po, sino na ba ang bang pangalan ngayon ng ating pinakamataas dito? Hindi naman presidente, si Prime Minister. Halimbawa lang kayo po ay nagtatrabaho sa office ni Prime Minister at sinabihan po kayo ni Prime Minister, okay, pumunta ka sa Edmonton, okay? Pumunta ka sa Edmonton. Kayo po ay nagtatrabaho. Halimbawa lang. Anong gagawin mo as representative? Magsusuot ka ba ng kahit ano? Parang wala, bahala na. Kapag ka representative ka, syempre gusto mo, because you're representing something big. And the Bible tells us that we are representative of Christ. Kaya kung nasaan ka man, nakikita ka ng ibang tao, ikaw ay nagliliwanag doon. Hindi ikaw ang nagbibigay ng dilim, kundi ikaw ang nagbibigay ng liwanag. Amen? Pero last week po yun. Ang ating napag-usapan, parang gusto ko na ituloy. But today, we're gonna talk about things you'll never regret. It's all worth it. This is the title of my topic for today. The things that you'll never regret. It's all worth it. I don't know about you, pero baka meron po ditong mag-asawa, tinanong sa inyo ng asawa ninyo, nag-regret ka ba? Nagsisisi ka ba na ako na pangasawa mo? Or meron bang nagtanong sa inyo, nagsisisi ka ba? Nagsisisi ka ba sa sinimulan mong negosyo? Nagsisisi ka ba? Do you have some regrets in your life? Amen? I want to tell you, this is my objective for today. After this preaching, hindi na tayo magre-regret. Amen? At kung meron mang ikaw mga bagay na nagawa noon, that it is already past. Tapos na yun. Wala na tayong magagawa. Ang maganda, may natutunan ka doon. Amen? Now, gusto ko na pong dumiretso. You'll never regret, and it's all worth it, number one, when you do everything for God's glory. Hindi kang magsisisi. You'll never regret anything if you will do anything or everything for God's glory. Naalala ko meron pong isang youth. And the way he preached sa mga tao, kahit iilan sila, kahit tatatlo sila, the way he preached is something like he is preaching to 100 or 200 people. Alam niyo po, pag minsan iniisip po ng iba, I will just give my best kapag ka malaki na. That is very wrong. Ano po? Kasi ang napapagkatiwalaan sa maliit, mapapagkatiwalaan sa malaki. Kung hindi mo na binibigay ang the best mo sa maliit, paano pag ikaw magbibigay ng the best sa mas malaki? Can I hear an amen? That's why, ano man or gaano man kaliit ang hinahawakan mo ngayon at binigay sa iyo at pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, give your best. Why? Hindi po deserve ni Lord ang latak. Amen? Hindi deserve ng Diyos ang latak. Deserve niya ang the best. Kung sa mga bisita nga, nakakapagbigay tayo ng the best, bakit para kay Lord din natin maibigay? That's why kanina, nung kumakanta tayo, we give our best shout. We give our best worship. Why? We are worshiping the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Hebrews 6 verse 10, God is fair and faithful. Sabi natin faithful. And He will remember all the work you have done. He will remember that you showed your love to Him by helping His people and that you continue to help them. Ang sabi po dyan, God is fair. He is not unfair.
God will never, ever be unfair. He is faithful. Sabi natin, faithful. Ang Diyos po ay tapat. Ang Diyos ay hindi niya nakakalimutan ang iyong ginawa at ginagawa para sa Kanya at sa Kanyang mga tao. Sabi po dyan He will remember all the work you have done, and He will remember that you showed your love to Him by helping His people. Hindi nakakalimutan ni Lord ang ginawa ninyo para sa Kanya. Maaring, maybe, there's some of you, you did something for God, and hindi man lang na-recognize, but the good news is, kita ni Lord kahit hindi nila kita. And that is the most important thing. Amen? What we are doing is important to God. And what we do for God is important to Him. Amen? He remember it. And when you do it for His glory, He is faithful. He will never forget. And He will always remember. Hindi nakakalimutan ni Lord. Hindi nakakalimutan ni Lord nung nag-CR ka, sa mga lalaki dito, nung nag-CR ka, at itinaas mo yung pinaka-cover, yung lid. Kasi pag minsan, di ba, pagka nag-CR ka, lalo na sa mga lalaki, wala nang pakialam kung sino mag-CR kung sino susunod, may uupo pala. May patak-patak. Hindi man lang nilinis. Parang joy lang, sa isang patak. Amen. Kahit walang nakakakita, gawin mo para kay Lord. Amen. Sabi po ni Rick Warren, when you use your life for God's glory, everything you do can become an act of worship. Everything you will do will be an act of worship. When you use your life, what we have right now, anong meron ka ngayon? Pastor, wala akong kayamanan. Maybe wala kang milyones. That's fine. Ano po? Meron ka namang buhay. Gamitin mo para kay Lord. Meron kang lakas. Gamitin mo para kay Lord. Meron kang talino. Gamitin mo para kay Lord. Meron ka pang oras. Gamitin mo para kay Lord. Amen? Dahil po ang pinakamalagang bagay ay oras. Hindi mo na maibabalik. Can I hear an amen? That's why kung may oras ka pa ngayon, gamitin mo na para kay at para sa kaharian niya. Colossians 3:23, whatever you do, whatever your task may be, what is your task right now? Ano bang task mo ngayon? Ang iba sa inyo may task as a politiko ba? Parang yung iba sa inyo ayaw na magpolitiko. Ayaw na makarinig ng about sa politics. Pastor, ayoko na makarinig about sa politics. Yung mga flood control na yan. Ang dami nilang ninakaw. I wanna tell you, anuman ang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, kung nasaan ka man, sabi dyan, whatever your task may be. And maybe you're thinking, Pastor, ako lang naman housewife lang naman ako right now. Huwag mong lalanglangin ang housewife. Dahil kung wala po ang mga asawang babae, wala pong tagaluto at taga-alaga sa mga anak. Amen. Noong pong Friday, magkakasama po kami ng mga ka-age po namin, and nagkakaroon kami ng sharing about being husband and wife. And one thing I realized, talaga nga namang nagkakaroon talaga ng kiskisan kahit mag-asawa na. At pag minsan, hindi na nahihipo ang asawa. At mas nahihipo pa ang cellphone. Kaya naman ang asawa malungkot. Amen. Alam niyo po, sabi ko sa aking asawa, alam niyo po, ang mga mag-asawa dito po, mga mag-asawa, kayo pong dalawa mag-asawa ay magka-teamwork. Magka-team po kayo. Hindi po kayo magkaaway. Amen. Kaya wag mong titingnan ng iyong asawa na kalaban. Baka ang tingin mo sa iyong asawa ay, ganyan naman yan. Baka naman pagka ang tingin mo sa iyong asawa ay kalaban. No. Ipagmalaki mo ang asawa mo. Pastor, natutuwa ako sa asawa ko. Binabago ni Lord. Amen. Amen. Sabihin mo kung katabi mo ang iyong asawa, sabihin mo, we are teamwork.
Sabihin mo sa katabi mo, kung asawa mo yan, sabihin mo, teamwork tayo ha. Kahit sa bayarin, teamwork tayo. Sabi dyan, whatever your task may be, work from the soul that is put in your very best effort. Very best effort. Alam niyo po, right now, ayokong basta na lang ako mag-preach eh. Alam niyo po, every morning, every Sunday morning, gumigising talaga ako ng maaga because I want to pray. I want to pray. Lord, I want to pray. Dahil, Panginoon, without your presence, without your guidance, baliwala itong sinasabi ko at sasabihin ko. Without preparation, baliwala ho itong sasabihin ko sa inyo. At kung hindi ako nagpe-prepare, ibig sabihin, hindi po kayo importante. Can I hear an amen? Kaya ka nagpe-prepare sa bagay, halimbawa kanina, nag-prepare ka na susuotin mo dahil importante po sa inyo ang linggo. Amen? And you want your very best effort. You want the very best effort. Alam niyo po, I want to tell you something, may ibubuga ka pa eh. Kung sino ka man, may ibubuga ka pa. Meron ka pang ibubuga na very best effort. Sabi diyan, as something done for the Lord and not for men. Do your best for the Lord and not for men. Wherever you will go, ang pinaglilingkuran po natin ay ang Diyos, hindi ang tao. Kaya kung nasaan ka man ngayon, anuman ang task mo ngayon, anuman ang trabaho mo ngayon, you will do it for the Lord, not for men. Amen. Kahit wala ang boss, you will do everything for God because God is your boss. God is your boss. Alam niyo po, sa mga nangyayari ngayon, especially sa Philippines, nanonood din kami na nangyayari po sa Pilipinas, nakakalungkot. May mga ganong politika. Pero alam niyo po, may peace pa rin ako. Why? Kasi si Lord hindi naman siya madadaya. Hindi madadaya ang Diyos. Kahit ano man gawin ng isang tao, may gawin man siyang kalokohan, at maging matawid siya, good kung matuwid ang kanyang ginagawa. Pero kung hindi maganda ang kanyang ginagawa, alam ni Lord yun. At ang sabi ng Panginoon, kung anong iyong tinanim, aanihin mo yun. Kaya po, at peace ako. Kahit yung mga nasa taas na officials, pag minsan nakakagalit, dapat alam niya ng presidente. Yung pag minsan, kung ano pang sinasabi, dapat alam niya. Alam niya, sabi ko, Lord, ikaw ang Diyos na nakakakita ng lahat. At Panginoon, kung ano man ang tinanim nila, aani sila doon. Amen? That's why, ang mga employee po dito, wag po kayo magalit sa inyong mga boss. Ganyan naman yan. Magagalit kayo. Alam niyo po, be at peace. Kung ano man ang tinanim nila, aanihin nila. Yun. Amen? Kaya at peace na kayo. Amen? Amen? I wanna share to you, Eric Liddell. He was a Scottish missionary and sprinter who won a gold medal in the 400 meters at 1924 Paris Olympic. Yan po si Eric Liddell. So, missionary siya at mananakbo. Meron po ba ditong mahilig tumakbo? Sa utang daw. Mahilig akong tumakbo sa utang. O sa nagniningil ng utang. Amen? Si Eric Liddell po, sa mga hindi po nakakaalam, siya po ay sumali in this Olympic. But then, ang nangyari po dito, Sunday po ang tumapat ang laban. Pero ito po si Eric Liddell, he is very faithful sa kanya pong paglilingkod sa Panginoon. At ang stand po ni Eric Liddell, hindi ako lalaban sa takbuhan dahil Sunday yon. It is the Lord's Day. He stood in his ground. At sinabi ni Eric Liddell, no, I won't run even if it cost me not running. Kahit na hindi ako makatakbo, that's fine. Alam niyo po, ang mga atleta,
nagpa-practice po yan ng napakatagal na panahon bago sila pumunta doon sa mismong laban. Pero siya po, mas pinili niyang umattend ng Sunday service kesa tumakbo sa kanyang laban dahil may stand siya. Ang nakakatuwa po kay Eric Liddell, dahil nag-stand siya at that time siya po ay sikat eh. Yung po mga official na pressure. Kaya ginawang Lunes. Ginawa na pong Lunes. So imbes na linggo, ginawang Lunes. At hindi po, no? At yung pong isang kanyang kalaban, may binigay sa kanyang letter. Bago sila tumakbo, ang binigay ng kalaban niya yung isang letter. Ito po yung verse na binigay ng kalaban niya. 1 Samuel 2:30. Sabi po dito, the Lord declares, but I will honor those who honor me, and I will despise who think lightly of me. Sa una po yan. Ayan. Yan po ang binigay ng kalaban ni Eric Liddell. I will honor those who honor me, and I will despise those who think lightly of me. By the way, nanalo po si Eric Liddell dito. Alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, all glory belongs to God. Kaya siya nanalo. Siyempre, nag-practice siya, pinaghandaan niya. At the same time, ginawa niya yung the best niya para kay Lord. Amen. Sabi po ni Eric Liddell, ito po ang sinabi niya, I believe God made me a purpose. But He also made me fast. And when I run, I feel His pleasure. When I run, I feel His pleasure. When I run, I feel that God is very happy. Tuwan-tuwa ang Panginoon kapag tumatakbo ko para sa Kanya. Ngayon po, anong ginagawa mo para kay Lord? Anong ginagawa po natin para sa Panginoon? Dahil lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, nagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. Amen? I want to tell you something. Things will have value when you do them for God's glory. Nagkakaroon po ng, ano ba sa Tagalog ang value? Nagkakaroon ng halaga, nagkakaroon ng purpose ang isang bagay kapag ginagawa mo para sa Panginoon. Pero kapag gumigising ka na lang, meron pong naalala kong patalastas, para kanino ka bumabangon? Para kanino ka nagtatrabaho? Para saan? That's why ang right question po kapag tinatanong ka, kamusta ka na? Anong trabaho mo? Or the right question is, bakit mo ba ginagawa yung bagay na yan? Why am I doing this thing? Well, I'm doing this thing for God's glory. Kasi kapag ginagawa mo ang isang bagay para sa Diyos, nagkakaroon ito ng halaga. Amen? Things will have value when you do them for God's glory. And maybe you're here, tinatamad ka na sa buhay. Do everything for God's glory at magkakaroon ng value. Pati buhay mo magkakaroon ng halaga. Amen? Number 2, you'll never regret, and it's all worth it, when in all that you do, it will be motivated by God's love for you. Ganda, no? When in all that you do, it will be motivated by God's love for you. Sino po dito mahal ni Lord? Who among you experience the love of God? Taas ang kamay. Amen. Amen. Ang sarap po na maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. You know, one of the most popular characters in the Bible was Peter. Kilala niyo po si Peter? I love the story of Peter dahil si Peter po, he's very bold. He's very bold the way he speak to Jesus Christ of His love. Sinasabi ni Peter, Lord, hindi kita ipagkakaila. Lord, andito ako, ipagtatanggol kita. But then, si Peter po ay, ano nangyari kay Peter? He denied Jesus 3 times. Yung Peter na bold na magsabi na, Lord, mahal kita. Tapos nung dumating na nung pagkakataon na huhulihin na si Jesus, siya yung unang-una tumakbo.
Amen? And then, ano pong nangyari kay Peter? Naalala ko si Peter Dahil he is very bold. Yung bang confident na confident ka, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, ano man mangyari, dadiretso ko sa iyo. Tapos nung nagkaroon ng mga iba't ibang klaseng problema, bigla nang, Lord, wag mo na ngayon, ayoko mo nang umattend. Tapos, maya-maya, dumating pa ang napakaraming problema, hindi na naaalala ang Panginoon. Pero alam niyo po, ito po ang good news. Nung pong namatay si Jesus Christ, at muli siyang nabuhay, ano pong sinabi nung angel kay Mary Magdalene? Mark 16:7. Ito po ang sabi, but go, tell his disciple, and Peter, gusto ko po yung, itong pagkakataon na ito binigyan ng emphasis. Talagang dinirekta kay Peter. Pwede naman kasi sabihin, tell his disciple, that he is going before you. Pero sinabi dyan, tell his disciple and Peter. Meron po siyang may quotation para kay Peter. Naalala ni Jesus Christ si Peter. Kahit na nadapa ka, kapatid, naalala ka ni Jesus. In those times, na bumigay ka sa kasalanan, paulit-ulit ka sa kasalanan, hindi ka makabangon sa kasalanan, hindi ka makapagpatuloy sa Panginoon. Pabalik-balik ka na lang. I want to tell you something. Naaalala ka ng Panginoong Jesus. Ganon din po ang nangyari kay Peter. Naalala siya ni Jesus. And Jesus is telling Peter, Peter, maybe there are times na ikaw ay nadapa, but I am here to help you. Nung pong nakita ni Peter si Jesus Christ doon sa dalampasigan, at nagluto po sila ng isda. Habang sila ay nag-iihaw, medyo namula. Tignan mo nga yan, katabi mo mukha bang namumula ang pisngi niyan. Nag-blush on. Si Peter po namula dahil naalala po ni Peter nung time na dinenay niya si Jesus Christ. Nakaharap siya nun sa apoy At nakaharap din si Peter dun sa time na muling nabuhay si Jesus Christ, nagluluto sila, naalala muli niya, Lord, pumalpak ako Alam niyo po, ito pong sinasabi ng Panginoon, Peter, I can lift you. I can help you. You can be changed. And I can use you in the place where you have fallen. Kung meron man po dito na isang tao na sinasabi mo sa iyong sarili, wala na akong pag-asa. No, there's hope in Jesus. Jesus can lift you, He can change you, and He can use you in the place where you have fallen. God can use you, your testimony, your test to be testimony to other people. John 21:15-17. Ito po ang nangyari. After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, Peter replied. You know I love you. Then feed my lambs. Jesus told him. Verse 16, Jesus repeated the question, Simon, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord. Peter said, you know that I love you. Then take care of my sheep, Jesus said. John 21:17. A third time, he asked him. Jesus asked Peter, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question. A third time, he said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. Iniisip ko, ano kayang gustong sabihin ni Jesus kay Peter? Ito pong gustong sabihin ni Jesus kay Peter, Peter, before you do something for me, let it be fueled with love. Let it be fueled with love. Kailangan meron gasolina. Bakit mo ba ginagawa ang isang bagay? Kailangan mahal mo ako. Kailangan mahal mo si Jesus. Bakit mo gagawin ang isang bagay? Because you love God. And you receive that love from Him as well. Amen? Alam niyo po, it will be tiring and it will be boring if you do something without love. Matatired ka, mapapagod ka.
Mabobore ka, kapatid. Nakaka-boring naman sa gawain. Alam mo kung bakit ka na-bore? Kasi wala na yung love. Nawala na yung pag-ibig. Kaya po tinanong ni Jesus Christ si Peter, do you love me? Kasi kung mahal mo ako, walang mahirap sa'yo. Hindi mahirap magbigay ng time sa Panginoon kung mahal mo siya. That's why faith makes all things possible, but love makes all things easy. Woo! Dumadali ang isang bagay kapag ka may pag-ibig. Amen. Sa mga tao o sa mga asawang lalaki na nanligaw sa kanilang mga asawang babae nung time, kahit gaano pa kalayo pupuntahan mo. Amen. Walang mahirap sa destination. 5 hours, 7 hours, idadrive ko yan. Gaano man kalayo, pupuntahan kita. Ano po? Pero nung nawala na ang pag-ibig, lahat mahirap. Ano ba naman yan? Nakakainis naman. Ano po? Nagsisimula na. Dahil nawala na yung love. That's why intimacy to God is very important. At ang intimacy mo sa Panginoon, hindi po yan makukuha every Sunday only. You're just gonna attend every Sunday. Hindi mo makukuha ang intimacy mo, ang pag-ibig mo sa Panginoon just attending every Sunday. Makakatulong, pero hindi po sapat yun. Imagine this, we have a relationship, but we are just talking every Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Iba ang kausap mo. Amen? Well, we have a relationship, but we're just talking to each other every Sunday only. Do you think magiging malalim ang relationship natin sa Panginoon? No. Hindi po mangyayari yun. That's why every day, we know workout po natin yung relationship natin sa Panginoon. We know workout natin. Anong we know workout, Pastor? Alam niyo po, ang workout, meron ka niya eh. Kaya mo we know workout ang isang bagay kasi nasa iyo na. Amen? Kapag ka wala pa sa'yo, hindi mo ma-workout. Kapatid, right now, meron kang katawan. Anong ginagawa natin? We know workout natin ang katawan natin. Kasi meron tayong body. We have a relationship with Jesus Christ. That's why we need to work it out every single day. Kaya po wag natin isisi kay Pastor. Kasi gawa ni Pastor kaya nawala yung intimacy ko sa Panginoon. No! Sino ba may relationship sa Panginoon? It's you. Hindi kita kayang i-save. Well, the church cannot save you, but Jesus can save you. Amen? That's why it is very important to have intimacy every day with the Lord. Can I hear an amen? 2 Corinthians 5:14, for it is Christ's love that fuels our passion. It is Christ's love. Sabi po ni Apostle Paul, it is Christ's love that fuels our passion and holds us tightly. Kung wala po ang pag-ibig ng Panginoon, without God's love, hindi po natin makakaya. You cannot love God without first experiencing His love. Can I hear an amen? Hindi natin po kayang gawin ang mga bagay with love kung in the first place, hindi naman natin nauunawaan at na-experience ang love na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? The love of Jesus sa cross, ang binigay niya para sa atin, yun dapat ang nagpo-fuel. Kapag ang sasakyan wala ng gasolina, hindi na ito tatakbo. Kapag ang tao wala ng pag-ibig, hindi na ito maglilingkod. That's why we need Christ. We need Christ's love. It is the love of God that we receive from Him that motivates us to do everything for His glory. Now, tell your neighbor, I am motivated by the love of God for me. Amen? Sabi mo sa kabila, I am motivated by God's love for me. Amen? Kaya ngayon, gagawa ka na ng mga bagay. Bakit? Bakit mo gagawin ng isang bagay? Dahil nakareceive ka ng pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Amen? And you're doing it for His glory. Number 3, you'll never regret. It's all worth it when you do things with eternal value. When you do things with
eternal value. Matthew 6:19, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy, and their thieves break and steal. Yan po ang sabi sa Bible. Dito po sa mundong ito, lahat po ng kayamanan naluluma. Lahat po ng kayamanan dito sa mundong ito ay nasisira, sabi po sa Bible. At po pwedeng manakaw. Anong sabi sa verse 20? But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Alam niyo po, kapag ka nag-ipon tayo ng mga bagay na makalangit at para sa langit at para sa kingdom, para sa kaharian ng Panginoon, hindi ito mananakaw. Amen? That's why C.T. Studd says these words, only one life, soon it will pass. Can I hear an amen? We have only one life, soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Ano man ang ginawa mo sa Panginoon, yun ang mga bagay na hanggang eternity. That's why in the past nating mga napag-usapan, we are not just living here on earth just for ourselves. We are preparing for eternity. Dahil kung tinanggap mo talaga si Jesus Christ as your Lord and Savior sa iyong puso, papunta ka dun sa langit with Jesus for eternity. Ang sarap kaya nun. Pag minsan, yakap na ang mundo, yung mga bagay dito sa mundong ito, hanggang kailan ka? Hanggang kailan ka yayakapin yan? Ha? Ang iyong sasakyan, ilang taon lang gayan. After 30 years, di ka sira na uli. O after 5 years, ngay sira na agad. Ang minsan yakap na. Amen? That's why, naalala ko yung sinabi ni Rick Warren, most of the people na nakasama niya, na malapit ng mamatay, ang sinasabi nila ay, dalhin mo dito yung ang aking mga anak, ang aking mahal sa buhay. Hindi sinasabi po doon, dalhin mo ang aking mga kayamanan. Hindi po sila nagre-regret at sinasabi nila na, sayang, hindi pa ako nakapag-invest dito sa mga bagay na ito. Hindi ko sinasabing maling mag-invest. It is good, pero wag mong masyadong yayakapin dahil hanggang kailan ka lang yan? Hanggang kailan lang yan? Amen? Sabi po ni Steve Jobs, may iPhone po pa kayo? Si Steve Jobs po, siya po ang pinaka-founder ng Apple. Namatay na rin siya. Ito po sinabi niya bago siya mamatay, I have reached the pinnacle of success in business. In other people's eyes, my life is a success. However, aside from work, I've had little joy. At the end of the day, wealth is just a fact I've gotten used to. Right now, lying on my hospital bed, reminiscing about my life, I realized that all the recognition and wealth I took so much pride, I have faded and become meaningless in the face of imminent death. Ito na pala yun. Si Steve Jobs, ang napakayaman, ito na pala yun. Akala ng iba, sobrang successful ko. Pero alam niyo po, ang pinaka-successful na tao ay may Jesus Christ sa kanyang puso. Dahil hindi lang siya successful dito, hanggang eternity, successful siya. Come on, palakpakan mo si Lord. Amen. Ito po sinabi ni Apostle Paul, Philippians 1:21. Kung yun ang sinabi ni Steve Jobs, ito po sinabi ni Apostle Paul, for me to live is for Christ, and to die is gain. Lord, kung mabubuhay ako para sa iyo. At kung mamamatay ako, Lord, well, that's good dahil makakasama na kita. Amen? Pag minsan takot tayo sa kamatayan. Bakit ba takot sa kamatayan? Kung mayroon kang Jesus sa iyong puso, wala kang dapat katakutan. Amen? Wala kang dapat katakutan. Sabi ni Apostle Paul, to live is for Christ. Now, we have life to live. Well, we live it for Christ. Let's live it for Christ. Bakit mo ibibigay ang buhay mo sa Panginoon? Bakit ka mabubuhay para sa Panginoon? Well, binigay lang naman niya ang kanyang buhay para sa atin. Why am I gonna serve God? Because He forgive me.
He gave me second chance. Sino po dito naka-experience nun? Kahit na hindi tayo karapat-dapat, He loves us. Amen. That's why, talagang buhay na buhay kay Apostle Paul. Lord, mabubuhay ako para sa iyo. Ano man ang sabihin ng iba, wala akong pakialam. Bakit yung ibang tao, kung kapag gumagawa ng masamang bagay, they are very bold to do those things. Bakit kapag para kay Lord, hindi natin maigawa with boldness? Bakit hindi natin masabi ang totoo with boldness? Pero yung ibang tao, kapag sinasabi nila ang mga bagay na hindi tama, they are very bold. Dapat tayo mga Christian, tayo dapat yung mas bold eh. Why? Dapat mas confident tayo dahil ang sinasabi natin is truth. Yun ang totoo. Can I hear an amen? As long as we have breath, it's all for Jesus. Come on, palakpakan mo si Lord. Hanggang dulo to. Kapatid, hanggang dulo to para sa Panginoon. You'll never regret. Number 4, it's all worth it. When you know that you were saved to serve. When you know that you were saved to serve. Of course, there are many ways to serve God. Yung iba po ay nagsaserve dito sa stage. Yung iba ay nagsaserve dun sa labas. Nagsaserve kung saan. Yung iba ay nagsaserve sa kanilang mga trabaho. But one sign that God has saved, there is one sign that God has saved and changed your life. At ang sign na yun, you have a genuine desire to serve Him. If you are really saved and changed by God, merong genuine sa puso mo na hindi mo mapigilan, I want to serve God. Why? He changed my life. He saved my life. Can I hear an amen? Amen? Why? Binigay ng Panginoon yung buhay niya para sa atin eh. Tapos, ipagdadamot mo yung buhay mo. Nahiram mo lang din para kay Lord. Amen? I remember po, because I was raised in a born-again Christian family. Kami po ay second generation. Ang ang nanay ko at tatay ko, sila po ay born again na. Nakakakilala na sila sa Panginoon. Kaya po, sanay ako. I'm already exposed sa Bible studies, sa prayer meetings. I'm exposed sa midweek services. I'm exposed sa youth services, sa kids. Exposed po ako bata pa lang, pero wala pa rin ako naiintindihan. I'm just thinking that every Sunday we're just going to church. We're just gonna praise, worship, then uupo. Basta ang thinking ko ng bata ako, basta mabait ako. Yun ang pinakamahalaga. Hindi ako magsasalita. Kaya po ako humakot ng most behaved person in our whole school. Aba, halata naman. Most behaved po ako. Ako lagi nakakakuha nun. Yung mga kapatid ko, ang kinukuha mga medal. Matatalino po yung kapatid ko eh. Kaya po, yung mga kapatid ko nagtataka, ikaw naging pastor, tapos, paano nangyari? Ang tahimik mo nun eh. Ano po? Well, ganun po talaga. Kapag binago ka ng Panginoon, hindi mo mapigilan. Kapag ginamit ka ni Lord, huwag mong mamalitin ang sarili mo. Kapatid, kapag oras mo na at tinawag ka na ng Panginoon maglingkod ka. Amen? And He will empower you. Basta willing ka. Willing ka. Lord, gamitin mo ko. Wherever I go, gamitin mo ko. At alam niyo po, in those times na umaattend ako sa church, naalala ko nasa Cainta Rizal kami. So umaattend kami sa church, tapos every midweek, pumupunta ako doon. Batang-bata ako noon eh. Tapos siyempre, midweek, gabi. Mamaya, inaantok na ako dahil nakakantok talaga mag-preach ang pastor. Buti sa inyo, walang naantok. Sabi mo sa katabi mo, gising na. Kakain na. Kakain na. Appreciation Day ngayon. Amen. Wala ko naunawaan. Pero, alam niyo po, in those times, pine-prepare pala ng Diyos ang aking puso. Pagdating po ng 2006, umaattend ako sa JA1 Rosario. Rosario, isa pong youth camp. Hagulhol ako ng hagulhol na nagkaroon po ng
pinapunta sa unahan yung mga bata, yung mga tao na umattend doon. Iyak ako ng iyak. Di ko alam kung bakit ako umiyak. Yung pala talagang kinakausap na ako ng Panginoon in those times. At pine-prepare na ako. After that, yung pong youth camp na yon na kinausap ako ng Panginoon, umiyak ako ng umiyak. Di ko alam, Lord, bakit ba ako umiiyak? Tumutulo na ang uhog ko. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ko, Lord, bakit ba ako umiiyak? Hindi ko mapigilan talaga. And then, after that, alam niyo po, nagsimula ako sa church. Naglalagay po ako ng mga silya. After kong gawin yung pag-aayos ng silya, tuwan-tuwa po ang aking puso. Tuwan-tuwa ang puso ko. Bakit naman tuwan-tuwa? Siyempre, nung nag-aayos ako ng silya, nakikita ko rin yung crush ko. Tuwan-tuwa ako. Tapos after that, naglilinis ako, nagmamap ako sa church. Tuwan-tuwa po ako. Ay, grabe. Sabi ko, Lord, ganito pala ang feeling na naglilingkod sa iyo. Kahit na hindi ako nasasabihin na, very good ka. Kahit walang ganon, tuwan-tuwa ang puso ko. Why? I'm doing it for God. At alam niyo po, in those times, bigla na lang pong tinawag ako ng aming leader ng youth. At sinabi po sa akin, ikaw, leader ka na ha. At nagulat ako. Sabi ko, bakit ako? Bakit ako? Ako'y pinakatahimik. Gusto ko lang naman maglagay ng mga silya, mag-ayos ng silya, tumulong. I am very happy with that. Na hindi nare-recognize. I am very happy with that. Pero yung pala talaga, ang sinasabi ni Lord, kapag ka talagang binabaka ng Lord, at talagang nagsimula ka sa simula, wala kang ipagmamalaki kundi ang Panginoon. And after that, alam niyo po, one time, nagkaroon ng audition sa dance. Sinubukan kong sumayaw, pero yung sayaw ayaw sa akin. Sumayaw ako. Imagine that, pastor niya nagsasayaw. Sinubukan ko. Hindi po talaga para sa akin. Sinubukan kong mag-tambourine. Sinabi sa akin ni Pastor Apple. Apple ngayon. Si Pastor Apple, sabi sa akin, hindi ka para sa dance. Sabi ko, that's fine. Pero alam niyo po, kahit na na-reject ako, masaya ako. Sabi ko, Lord, maybe hindi talaga ako dito. One time, umattend po ako ng isang practice ng worship team kasama ang nagtatamburin. Umattend ako. Then, sinamahan ko lang kapatid ko dahil ang kapatid ko nagtatamburin. Then one time, sabi nung pinaka-leader ng worship team, halika nga dito, kumanta ka nga. After that po, nung kumanta kami, kasama ko yung iba't ibang mga nandoon. Ang sabi nila, sino yung may boses na yun? May kakaibang boses eh. Sinasabi po nung pinaka-leader ng worship team. Alam niya po, pinatigil lahat, inisa-isa kami. Nalaman nila ako pala yun. Praise God. Sabi ko, para pala ako sa worship team. Then after that, nagsimula po akong mag-worship team. Inimbitahan ako ng pinaka-leader. After that, naging backup singer ako. Then one time, sinabi sa akin, magpaawit ka na. Sabi ko, ayoko. Worship, doon lang ako sa likod. Ayoko mag-worship lead. Gusto ko lang mag-backup. Alam niyo po, mentally ko talaga noon, talagang sabi ko, hanggang dito lang ako. Lord, hanggang dito lang ako. Pero alam niyo po, one time, sabi ko, sige na nga, mag-worship lead ako. After that, nag-worship lead ako. And hindi ko alam ang nangyari. Basta lahat po ay puspos in that time. At tuwan-tuwa po lahat. Sabi ko, siguro ito yung anointing. Alam niyo po kasi kapag ka nandun yung gift mo, nandun yung anointing mo. Amen? Ang mga tao, tuwan-tuwa sila. Hindi ko alam kung bakit sila tuwan-tuwa. At sinabi sa akin ng pastor namin, magpaawit ka ulit next time ha. Excited kami. And after that, nangyari po is, ako na ang pinag-handle ng worship team. After 5 years, pinag-handle na po ako ng worship team. Ako na po ang leader in that time. Nagsimula po sa pinaka, mababa, hanggang sa patasan ng patas. Why? Bakit nangyari yon? In those times, hindi ko na makita. Sabi ko, Panginoon, bakit mo ko dinala dito? Sa posisyon na ito. Doon pala ako sinismula ng Panginoon sa maliit muna. And after that, ginawa po akong pastor. Ako po ay pumupunta sa iba't ibang lugar. There are 80 na mga kababaihan. Amin pong
nag-share kami doon ng word. Mga babae na nagtatahi. Dahil po doon sa aming church, meron po doon mga nagtatahi. Yun po ang pinaka-business nila. Pinapupunta ako doon ng pastor, ni Pastor Ito. Then I'm just sharing the word of God. And after that, we're gonna have our own life groups. Hindi ko alam. Sabi ko, Lord, bakit mo ako dinala dito sa mga kababaihan? Mga nanay, cute ako. Then, sinabi sa akin ng pastor namin, okay, pumunta ka naman doon sa gawaan ng mga graba. Sabi ko, bakit naman gawaan ng graba? Kasi pala yung isa naming kapatiran, meron pala siyang business, gawaan ng semento, gravel. Wow. So, ang mga tao po doon ay mga lalaki. Siyempre, gawaan, mabibigat po eh. So, there are something like 50 na mga men's doon. Ako po ang pinag-handle. Every Monday, pumupunta po ako doon. At doon po ako tinuruan ng Panginoon how to deal with the men's and how to deal with the women's every Saturday. Sabi ko, Lord, bakit ko ginagawa to? Youth ako. Then sinabi ng pastor sabi sa akin, okay, ikaw na rin mag-handle ng youth. So ang hinahandle ko, yung mga tao doon every Monday sa mga nagtatrabaho doon sa graba at doon sa mananahe every Saturday sa mga youth. Pinag-handle din ako. Lord, bakit ako pinag-handle dito? Ang dami naman. Pero alam niyo po, kahit madami ang ginagawa ko, pagka may pag-ibig ka, masaya ka. Tuwan-tuwa po ang puso ko at hindi po nauubusan ang wallet ko. Kaya po, sabi ko, Lord, kapag ka maglilingkod ako, kung saan mo man ako dalhin, I do believe hindi mo ko pagkukulangin. Kaya po nung asawa ko, nung nag-full-time ako, sinabi ko po sa asawa ko, ang asawa ko po umiiyak. Paano na yung bayarin natin? Paano na yan? Ano po, umiiyak po asawa ko. Hindi ko rin alam eh. Pero alam niyo po, yung confident na meron ako, nakuha ko yon nung nagsisimula ako. Hindi ako pinabayaan ng Diyos ko noon. At I do believe hindi kami pababayaan ng Diyos namin ngayon. Siya ay buhay. Amen? Wherever you are right now, kahit nagsisimula ka sa maliit na bagay, gawin mo para kay Lord. Amen? Gawin mo na may pag-ibig. Gawin mo na may pag-ibig, kapatid. Hindi mo lang alam, mamaya tinataas ka na ng Panginoon. Mark 10:43. But among you, it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. You want to be a leader? You want to be a great leader? You want God to use you? Be a servant first. Pag minsan iniisip natin, siguro kaya yung naging leader agad dahil ganito. Kaya po mahirap bigla na lang iangat ang isang tao. Why? Mas makikita agad ang karakter ng isang tao kapag binigyan mo siya ng responsibility. Makikita mo ang nilalaman ng puso ng isang tao pagka binigyan mo siya ng responsibility. Kapag hindi pa hinog ang kanyang puso at binigyan mo siya ng responsibility, I wanna tell you, magyayabang yan. At ipagmamayabang niya yung sarili niya. Pero kapag dumaan siya sa proseso, that's why here in our church we have a process. We have a discipleship process. Hindi agad diretso. May proseso. Ano po? Sasalain. Ang ugali, mababago. Makakamukha ni Kristo. Hanggang sa, Lord, salamat. Biyaya mo lang kaya po kami nandito ngayon. That's why your pastor, I can't boast anything about you. I can only boast Jesus Christ. I can only boast the Holy Spirit who is empowering me. Ano po? Hindi ko kayang i-boast ang sarili ko. I can't do anything without the help of the Lord. And why we are here to serve God. We are here. We are saved not to sit. We are saved to serve the living God. Amen? Amen. Sino po dito handang-handa na siyang maglingkod sa Panginoon? Na-empower ba kayo this afternoon? I want to invite you to stand up please right now. Amen. Amen. Alam niyo po, walang regret sa Panginoon kapag nagsimula ka man sa maliit. Walang regret at laging worth it ang isang bagay. Lagi pong worth it ang isang bagay kapag ginagawa mo ito
para kay Lord. Nagkakaroon ng value ang isang bagay kapag ginagawa mo ito para sa Panginoon. I want to tell you, we are saved not to sit, but to serve our God. At kaligayahan po natin na siya po ay paglingkuran. Amen? And right now, sa mga kapatid ko po na nandito ngayon, right now, we're gonna sing a song to God. Awitin natin ulit yung kanina. Amen? Praise God. Hallelujah. Alam ko, ang mga JA1 Edmontonians, sila ay handang-handang maglingkod para sa Panginoon. Amen? Amen? Sige, let us worship our King of Kings and Lord of Lords. Come on. Just open up your mouth and sing praise to our God. If you want to thank Him, just thank Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we are here for you, for your glory. Lord, we are here for your kingdom, para po sa iyong kaharian. Lord, kaligayahan po namin na kayo po ay paglingkuran. All praise to the Lord Most High. Come on, church. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, my King of heaven, my King forever. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life.
kapatid, there's no regret. And it's all worth it when you give your life to Jesus Christ. When you give your life and surrender your life to Jesus Christ, it's all worth it, kapatid. Kaya right now, I just want to invite you. Just put your right hand into your chest and say this prayer with me. Just say, Jesus, I come to you. I admit that I am a sinner. I need a Savior. Jesus, forgive me for all of my sins. Cleanse me with your most precious blood. And today, I open my heart. I receive you. And I accept you as my Lord and personal Savior. Jesus, from this day forward, use me for your glory. Change me. I love you, Jesus. Right now, I'm just gonna pray for you, oh God. Lord, you heard the prayers, Panginoon, na bawat isa po sa amin na nandito ngayon. And Lord, salamat po, Panginoon, because you're not yet done into their lives, oh God. Salamat, Lord, because it's all worth it. No regret, because our lives belongs to you from now on. Lord, di mo kami bababayaan. Lagi ka pong nandyan at iingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Lord, I am praying that you will continue to reveal yourself unto them. And Lord, we will gonna do everything for your glory alone. For your glory alone, Panginoon. Lord, give us grace. Give us grace right now. Empower us, Panginoon, na magawa po ang kalooban mo. Ang mga bagay para sa iyong kaharian. Makapag-focus po kami, Panginoon, para sa iyong kaharian, Panginoon. For having an eternity mindset, Panginoon. Eternal mindset, oh God. Lord, I am praying, di mo kami iiwan, Panginoon. Wala po sa amin, Panginoon, na mapapalayo sa iyo. Lord, ang bawat isa po sa amin, mas magkakaroon ng mas malalim na relationship sa iyo, sa biyaya mo. Salamat, O God, to you alone the highest praise, honor, and thanksgiving. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Come on, let's give God the best clap of praise. Come on. Give Jesus. Come on, come on, come on, come on.